sa marketing side tayo, ma'am. May kita po ba sa pag-alaga ng free range chicken? Yes po. Opo. Meron pa pag-focus ka sa ano po sa business, pag-focus ka sa manok ka na wala kang diferensya ganun, Oo. walang magkakapit. May ginansya niya. May kita talaga. May kita talaga. Okay. So, Malaki talaga kita times 2, Times simple two. ganun. oo. Hello mga ka-agri and welcome back again sa ating YouTube channel, Agri Lifestyle. So for today's video, very interesting po yung topic natin kasi meron tayong free range chicken farm na pupuntahan ngayon dito lang po sa Davao del Sur area. Samahan niyo po ako mga ka-agri, tara! Ito yung area nila dito banda mga ka-agri. Mga siguro sa bahay namin nasa mga 20 to 30 minutes yung biyahe papunta dito. Pero nasa ano pa to? Davao del Sur area pa rin ito. Lanuro, Barangay Lanuro. So magandang area po para pang pang farming talaga. Ako kay Naitahok. gitad-tad na ko gisagol ako sa tubig. Pwede ra pod. Ano na ako. Nagmulting jud sila. Same ta ma'am. Ang kakawa pod murag ni hinay na. So ayan mga ka-agri, andito tayo ngayon sa location sa area ni Ma'am Cindy kung saan umayag siya na bumisita tayo ngayon para makita yung free range chicken area niya. So meron lamang tayong mga kunting katanungan para sa kanya para po meron din kayong matutunan, no? Kung paano mag-alaga ng mga free range chicken. So andito si Ma'am Cindy. Ma'am, salamat ma'am. Okay lang. So ma'am, kunti lang tong question ko ngayon ma'am, mga 10 lang ma'am. So try lang natin ma'am, yung mga simple lang na question. So unang question ma'am, kailan kayo nagsimula mag-alaga ng mga free range chicken? Ako bago lang. Bago lang ako dito. This year lang po. Okay. Nag-start ako March 15. Dito na po. Ngayon lang, ngayong Ngayong taon, taon, March ngayong 15, ngayong taon. March 15. Pero sa nakikita namin ma'am, ang dami nyo na pong alaga. So bakit ang daming ano po ma'am, mabilis lang po ba siya paramihin o bakit ang bilis dumami ng mga manok nyo ma'am? Since Kasi- this year lang kayo nag-alaga. Ano na po, yung manok ko po is RTL na po. Dito lang dito sa akin. 50 heads po na hen, tas 10 room. Okay. Yan po, kaya So nag-egg kaya na po mabilis. sila. Mabilis lang po sa kain. mabilis dumami. Ni-incubate ko po yung ano nila. Ah. Yung egg nila kasi hindi po sila naglinlin. Okay. Kaya po mas So mga ka-agri, this year lang po nagsimula si Ma'am Cindy sa pag-alaga ng free range, pero tingnan nyo po ang dami niya pong mga Rhode Island Red, mga heritage. So number 2 question ma'am, ilang heads po ba ng manok at anong mga edad nila nung nagsimula kayo sa pag-aalaga? ano po, 50 heads na hen, tas 10 na room. Okay. Yan po, tas 6 months na po sila na-start po. Nandito na sa akin. So after nyo nabili yun ma'am, mga isang buwan lang nangingitlog agad yung mga yung mga Nag-iitlog na po sila po. nung binili nyo. ko, nag-itlog na po. So mga ready to breed na po sila. Opo, ready to Kaya ang bilis dumami. Yeah. Okay. Number 3, sinong nag-udyok sa inyo ma'am na mag-alaga na mag-business ng free range? Trip ko lang po. Wala po kasi ako magawa. Ano po kasi Japan po sana. Kaso Oo. pandemic, bumili ng manok. Oo. Ginanap ko na lang po yung opportunity na magkapera. Ito na lang po. Okay. Quarantine po kasi. Oo. Trip na lang na paramihin. Magkapera din naman. Okay. Okay naman yung ma'am yung kita sa free range no. Okay rin naman. Okay. Number 4, bakit RIR ang napili nyong alagaan ma'am? Bakit ang dami? May BA, Black Astrolord, meron Ano ding po, mga ito po, BPR. start po kasi, kaya RIR pa. Pero kami po sa mga
laing breed na imported. Okay. Oo, So, pero- kinonsider nyo po magkuha ng mga other breeds ng Oo, heritage. oo. Kasi hindi pa po tapos ito, kaya po So, alalay pa muna. ongoing pa yung construction, yung mga plano. So, marami pa po kayong plano dito, ma'am. Marami pa po. So, number 5 question. Mahirap ba sila alagaan? Or madali Same, lang? Para sa akin, madali lang naman. Para lang siyang native chicken lang. Kaso mas marami, mas malaking responsibilidad. Yun nga yung sinabi ko kanina, no? Pag marami na mas mahirap Mas na alagaan. Mm-mm. So, dapat pag magsimula tayo ng free range, nasa siguro, tingnan muna natin yung kapasidad natin, yung Kung isa din yung pwede. bulsa para Kung sa meron feeds, ba? pagkain. Oo. Okay, number 6. Meron po ba kayong mga problema along the way po, ma'am, na-encounter nyo sa pag-alaga? Siyempre. At ano-ano po ito? Ano po, sa weather po, hindi po maiwasan yung panahon natin na ulan init. Tas mas stress yung chicken natin. Pabago-bago yung Oo, klima. pabago-bago. Hindi maiwasan mas stress yung mga alaga. Kaya kailangan tutok talaga. So, once ma-stress sila, ma'am, no, may mga Problema sakit, talaga no? yun. Oo. Oo, malaking Lumalabas problema yung talaga mga yun. sakit. Like ganyan nga po. So, yun yung mga kadalasang problema natin sa pag-alaga ng mga manok. So, number 7 question. Pure feeds po ba sila, ma'am, ang ginamit nyo na patuka o may halong mga forages like gulay or mga ano-ano yung mga hinahalo? Sa ngayon, sir, pure feeds pa po. Kasi konti pa man. Konti lang sila. Hindi, kung maramihan na, syempre, siguro, gumawa ko na parang like gulay, ganyan. Oo. Mga mixing feeds na. Ay, darating na ako sa puntong ganyan pag mas marami na kasi dito. So- Konti-konti pa kasi. So, kunti pa daw mga ka-agri. Kunti pa daw to mga ka-agri. So, kaya pa sa bulsa. Kaya na. So, pure Appreciate feeds na. po yung ginamit ni Ma'am Cindy ngayon lahat sa kanyang mga alaga. So, number 8. Sa marketing side tayo, ma'am. May kita po ba sa pag-alaga ng free range chicken? Yes po. Opo. Meron pa, pag-focus ka sa, ano po, sa business, pag-focus ka sa manok ka na wala kang diferensya, ganun, Oo. walang magkakapit. May ginansya yun. May kita talaga. May kita talaga. Okay. So, Malaki talaga kita, times 2, Times 2. ganun. oo. Tapos, ano, Ano, ikaw pa yung online. may-ari ng oras, ikaw pa. So, hindi kontrolado yung oras mo kasi ikaw yung boss. Akong boss, ako pang nag-alaga. Okay. Ganun. Lapit na tayo. Ilan po ba lahat ang mga breeders ninyo as of the moment? Nagdagdag ba kayo or same lang yung breeders nyo nung March? Same po po. So, walang Same lang dinagdag, muna. same Wala lang. pang dinagdag. Kasi bago pa po. Oh, okay. Kami So, na po ganun. plano pa magdagdag. Plano pa magdagdag. Okay. So, number 10, ilang itlog po ba nakukolekta nyo araw-araw? As of now, molting sila. So, konti lang, bawas-bawas. Siguro Medyo nasa nag-stop 20. yung iba. Oh. Ang normal nila, Collection nila nga egg yun, nasa 50 plus sila. 50. 80% lang. Okay. 50 or 40 yan. nasa 45. 40 to 50 araw-araw. So, ngayon, kasi nag-molt sila. So, 1 year na po kasi sila ngayon. okay. Oh, natural lamang yun, ma'am. Oh. So, nasa mga 20 or 20. 25 ganun. okay na yun. Okay na rin yun. So, number 11, ilang kilo po ba lahat ng feeds makukonsume nila araw-araw? Sa hen, sa breeders, nasa 7 kilo per day. So, ang mga breeders, 7 7 kilos kilo. per day. Then, isa ka, nasa 10 kilo. Per day. Yes po. Itong mga RTLs, Oh, itong mga for sale nyo po, nasa mga nasa mga 10 10 kilos. 100 plus po kasi ito. Tapos every headsman, 10 grams per Oh, day. 10 grams. So, yung mga sisiw na nandun, ma'am, mga ilang kilo po ng feeds sila? Na-consume, yan po Makonsume nila lahat araw-araw. siguro 2 kilos lang. 2 kilos. So, all in all, 7 7, plus 10 19 tan. plus 2. So, 19 kilos kilos lahat. every So, day, oh. kung tag 30, 32, 32 common na na, o yung 20. kilo. So, nasa Pero, 500 plus siguro or almost 600. Mga 600. So, 600 yung gasto mo araw-araw. Araw-araw pa lang yan. So, mga kaagri, Hindi madali. isipin nyo yan mga kaagri, bago kayo pumasok sa free range, yung
feed consumption nila yung gasto. So dapat meron talaga tayong capital. So extra capital para sa pagkain para hindi tayo mahirapan later on. Kasi pag kulang yung pambili natin ng feed, so mapilitan tayo gumamit ng mga gulay-gulay at natitirang mga pagkain sa ating lamesa. Wala tayong makain. Merong manok, meron. yun nga. So isang question pa ma'am. Anong edad po kalimitan binibili sa inyo yung mga alaga nyo ma'am? Mga anong edad? Yung sisiw o Ano po? RTL? Day old po, kalimitan. Kalimitan mga day old. Mga day old. Pero, bumibili naman sila kahit anong edad. So, meron ding bumibili na 3 months Oo, old, ganyan 4 po. Meron months din old. naman. So, iba-iba. Pero kadalasan ma'am, mga Day old talaga Day kasi old. mas marami. mas marami, mas Mababa yung price. Mas mababa maraming yung price. mabili nila. Oo, mas marami oo nga. Oo. Pero bumabalik naman sila pag hindi marunong kasi Nagtanong namamatay yung minsan. Magtanong sa akin talaga. Oo. May pa siya, bakit nagkaganito? Sabi ko naman, may problema sa brother mo. Oo. Ganito gawin mo, ganito gawin mo. Yun nga lang, Ang mas mahirap talaga pag Mahirap pag day day old. Oo. Dapat sanay na yun o may Dapat kasi may alam ka na oo, sa pag bumili. So, pag bumili. ang ma-advise mo ma'am pag mga beginner ma'am na gustong mag-engage nito sa free-range chicken business, anong edad dapat na bilhin nila ma'am para sa iyo? Nasa month old na talaga. Or ready to lay na dyan. Dito lang. Oo, Pag ready to may lay. Kasi ano po, pag start na mag-egg na po sila, under construction ka sa building mo, may ready to lay ka na. Pagtapos sa building mo, may egg ka na. Ano na. dapat may program May talaga. program ka na. Planning talaga. Oh, planning talaga. Hindi basta-basta Hindi ba sa sabak. Oo, bili Oo. kasi may pera, bili agad. Oo, ganun. Dapat may alam ka sa lahat na anong gawin mo. Tapos planning mo paano mo patakbuhin ang alaga mo. Oo. Negosyo mo. So dapat planning. Planning May din. planning talaga. Oo, hindi basta-basta mag-engage. Hindi So, talaga. Malapit na tayo, ma'am. Anong size po ng area ito lahat, ma'am? Ano Gaano lang kalaki ito, itong sir? area? 1/4 hectare, bali 2,500 Okay. square meters. Ganun lang. 2,500 square meters. Ayan mga ka-agree, nasa 1/4 hectare. Pero yung mga nalagyan ni ma'am is meron pang Konti lang. mga half siguro nito na hindi nalagyan ng Oo. ng kulungan. So may mga plano pa po si Marami pang ma'am, marami pa po. So ma'am, anong maipapayo nyo po sa mga ka-agree natin na nanonood na gustong magsimula sa ganitong negosyo? sa una lang, kailangan nila adapt ng knowledge Knowledge. about sa mga sa mga alaga dapat sa mga dapat nilang alagaan, ganun. Like sa manok, dapat mag-research sila sa YouTube or ano kailangan gawin na Oo. para hindi naman po sila Hindi mahirapan mahirapan later on. paggawa or mag-visit sila sa my farm. Oo, yun. Mas malaki nga farm para may idea sila kung paano gawin. Oo. Or makapagtanong sila kung ano na dapat gawin. Yun din yung ginawa ko before ako nag-start ng free range. So, Ganun din. bumibisita ako sa mga farm kahit wala pa akong manok. Oo. So, bumibisita, tapos research, YouTube, ganun. sa Google, tapos attend ng mga Mga seminars seminars. kung pwede. Hmm. Before talaga. engaging sa sa ganito. Kasi mahirap pag dumiretso tayo, meron na tayo tapos Meron wala ka tayo. pang knowledge, di ba? Nagawa ko na po yan. Mm-mm. Ganyan po. Pag-start ko, ganyan po. Ganyan pag-start. talaga yung Wala pa akong knowledge kasi direct health kasi yun. Kasi Oo. pandemic. So, nabili ko na lahat. Kaso, ang na problema lang is, hindi ko alam ang gagawin. Oo. Nag-itlog ang itlog kahit saan. Yun ang common mistake po sa mga baguhan na pumapasok sa ganitong negosyo kasi pag may pera tapos excited, Excited. so bibili agad. pero hindi alam ang gagawin. Pero Bagsak hindi pa pa alam rin. yung gagawin, wala pang mga kulungan, wala pang mga equipment. Halos po lahat ng failure naranasan ko po. Oo. So normal naman po 'yan, ma'am. Normal. Oo. Never give up lang po. Ayan mga ka-agree, never give up. So normal lang talaga yung namatayan tayo ng mga manok paminsan, yung alaga natin. So wala kasi sa atin makasabi ng hindi tayo namamatayan or perfect yung pag-alaga natin. Meron talaga ganyan. So never give up lang, sabi ni Ma'am Cindy. So ma'am, pasyal tayo ma'am. So ipapasyal natin tong mga ka-agree natin ma'am dito sa mga manukan nyo ma'am. Sure. Okay.
ka-agri, ito po yung storer nila. Kumbaga kung wala tayong refrigerator or chiller, so pwede natin ito gawin, lagyan ng ice para ma-maintain yung temperature. Tapos automatic din to, ma'am, no? Meron din na Masira. okay. Repiro na. Okay ra. Yan. So okay na technology. Parang incubator na. Oo, parang incubator. Set up na incubator. So mga ka-agri, ito yung style nila, no, sa Bagbog Road. Yan. Nakahang. Hanger? So tapos ayan. Oh, ang dami. 152. 156. Okay. Tapos ma'am, ito yung ma'am, no, heater nila. Heater po. Heater. So instead of yung incandescent light bulb, ito yung ginamit nyo. Tapos automatic din to, ma'am. So merong okay, may thermostat, so automatic. So okay na, ayan, ka-agree. Magandang idea. So ayan mga ka-agri, dito po nagtatapos ang ating free range chicken tour. But before anything else, shout out sa mga kaibigan natin at subscribers. Ayan. Salamat mga ka-agri, and kita-kits tayo sa susunod natin na mga video. Salamat.